ako. Tao lang naman ako. Noong una, yung anti-corruption, tinitingnan ko pa, ano kaya yung magandang pwede gawin bureaucracia para sumpuin ng korupsyon? Anong klaseng ahensya ang kailangan gawin? Tama? Pero nung nakita ko po yung 2025 budget, naliwanagan na ang buong bayan na ang ugat ng korupsyon ay ang budget. Wala na pong iba. Wala na pong ibang problema ang bayan na to kundi ang budget. Alam mo po, sasabihin nyo, hindi yung inflation problema natin. Budget. Hindi kasi mga confidential pa. Budget. Paano yung West Philippines? Budget. Binawasan nga lang 15 billion yung AFP modernization na. Nasa gitna tayo ng gera, babawasan mo budget ng AFP modernization. Budget. Saan mo nilagay yung budget? Alam niyo naman, di ba? Sa ayuda. Sa ayuda po nilagay. Okay po. So ano po ang problema natin? Napakadami. Gutom, inflation, di ba? Peace and order. Lahat po ang solusyon budget. Paano solusyonan ng budget? Ito na po ang sana tandaan ninyong sinabi ko sa araw na ito. Ang eleksyon ang solusyon. Ang eleksyon ang solusyon. Kasi po, yung budget, paramihan lang talaga sila dyan. Paramihan ang boboto. Kung ang oligarkiya po ang nakaupo doon sa Kamara de Representante at sa Senado, kanino po papabor ang budget? Di siyempre sa oligarkiya din. Isang muling kwento po, noong Lunes, nagpunta po kami sa Ombudsman. At ako po ay co-complainant ni Speaker Pantaleon Alvarez. Kami po ay naghain ng reklamo laban kay Speaker Martin Romualdez. Naghain po kami ng graft and corruption case sa falsification of legislative documents. Diba? Nakakalito po ba? Nalilito ba kayo sa sinasabi ko? Baka ako boring Kasi technical nga. Kasi nga, from a legal point of view, ganun po tayo niloloko. Ano po ba nangyari sa 2025 budget? Sa madaling sabi, hindi dumaan sa tamang proseso ang budget natin. Sino po ba mga abogado dito? May mga abogado po ba? Kasi dun sa likod, may panyero kong nakilala. At sa lokal po, alam niyo naman po kung paano pinapasa ang budget. Ang problema po natin, yung budget na ginawa ngayon, puro blanco. Nabalitaan niyo ba yung mga blanco? Okay. May blanco. At may nagpuno. Hinahanap natin kung sino nagpuno. At ayon po sa mga legal principles, ang nakikita lang po natin na posibleng nagpuno niya ay yung mga nakaupo. Binago po nila yung mga merong budget, tinanggal nila, siniro nila, blanco, at sila ang naglagay. Ito po ang baka hindi nyo alam, bago po kayo antukin, dahil napaka-technical ng budget, pero kailangan ko po kayo kausapin ng diretsyon. Ano po ba yung mga dinagdag bawas nila? Anong mga departamento? Dalawa lang po yung main. Department of Agriculture, tsaka National Irrigation. Naunawaan niyo po ba yung implikasyon nito? Hindi po ako nag-aanap ng palakpakan ng sigawan, kahit po hindi po ako nag-aanap. Nag-aanap po ako ng tenga. Makikinig sa akin. Kahit hindi niyo ako boto, okay lang po. Pero marinig niyo, sana marinig niyo. Ang pinawasan at pinaglaruan ng budget, agriculture, irrigation, naririnig niyo po ba ako? Tapos, mag-uusap tayo, bakit gutom ang Pilipino? Bakit wala nang magsasaka? Naririnig niyo po ba ako? 241 billion under our noses. In-insert, pinaglaruan, nilagay sa mga kung ano-anong peking makinarya, peking irigasyon.
nag-file ako ng kaso. Tapos sasabihin nila, suka kami. Wala daw kaming kayang gawin. Anong ginawa nyo? Wala pa kayong ginagawa. Ako, nag-file ng kaso sa ombudsman, maliit na tao, pwede akong barilin ng kung sino man dyan. Wala akong pakialam. At hindi po ako nagtatapang-tapangan. Ang sinasabi ko po ganito, puro tayo sansate, ayaw natin ng korupsyon. Pero wala nagpapail ng kaso. May ikukulong sa Kongreso. Uy, mali yan, pag kinukulong sa Kongreso, wala naman nagpapail ng habeas corpus. Wala po tayong ginagawa. So kayo po, ano po ang dapat nyo gawin? Ang eleksyon ang solusyon. Maglagay po kayo ng PDP laban straight. Sabi nila, kahit ang PDP laban daw para lang pinabili ng suka. Ano po ba yung suka? Di ba maasim? Maasim? Ano yung A sa asim? Abogado. Puro abogado kami. Atty. JB Nino, maaari mo ba kayo patayuin? Hindi no. Abogado. Atty. Raul Lambino, abogado. Kung nasa eskwela ko, inaaral Lambino versus Comelec tungkol sa changing the Constitution. Ang kasama namin si Atty. Rodante Marcoleta, kilala niyo naman niya si Congressman Marcoleta, abogado yun, at si Atty. Big Rodriguez. A, abogado. Ano yung S? Sa asin. S, sundalo. Si Pato. O ano yung I? Inspirasyon. Inspirasyon, inspirational leader. Sino yun? Ipe Salvador. Ipe. Never Island. Philip Salvador. Inspirasyon ng marami. At si Pastor Ibaloy, inspirational leader. At huli sa lahat, M. Yan yung M. Malasakit. Bongo. Yes. Na ngayon, pinukuhaan na rin ng budget. Pero pinaglalaban pa rin ni Bongo na manatiling buhay ang malasakit. Hindi nila makukuha ang malasakit sa atin. Sa pagwawakas po, ito lang po ang hinihingi ko. Hindi po ako humihingi ng boto. Marami pong iba, style nila yun, okay, I respect that. Ang hinihingi ko po, kilalanin niyo po kami. Kasi po, sinasabi ko po sa inyo, kitang-kita namin, kahit hindi abogado, pero kami po, nagkataon, mga abogado kami, kitang-kita namin kung paano po binabalahura ang budget natin at saan kinukuha sa pagkain. Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit mahal ang presyo ng bilihin, kung bakit hindi na tayo nagtatanim ng sarili nating palay, at kung bakit gutom na ang mga anak ninyo. Pupunta kayo sa grocery, may dala kayong 1,000 paglabas nyo, wala kayong dala kundi supo. Kahapon may kausap po ako. No? Yung aking matagandang kadi, pero hindi ako nagot, no? Kadi ko yun, nagot na sa akin, kasi humingi ng mga tarpaulin. Tapos sabi niya, Sen, dapat kayo manalo. Kasi binibigyan niyo sa amin dati pag naglalaro kayo. Pag uwi namin, talagang bigas lang ang naiuwi namin. Wala lang ang bigay 1,000 na kadibig. Ang minanakaw po sa atin diretso po, galing sa agrikultura. Tapos pinapatay na po nila yung industriya natin ng mga magsasaka. Wala nang gustong magsaka, wala nang gustong gumawa ng pagkain. Tayo po ay nag-aangkat ng bigas. Nag-aangkat tayo ng bigas. Ang dami nating lupa nag-aangkat tayo ng bigas. Sa huli ko pong mensahe, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ang PDP laban ay Duterte. Anti-crime, anti-drugs, pero higit sa lahat, anti-corruption. At ang solusyon sa korupsyon ay eleksyon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Atty. Jimmy Bongo.